Hello mga ka-struktura! Nandito na naman tayo para sa panibagong video na may kinalaman sa structures. Alam mo ba na sa likod ng bawat pinto ay may naitatagong lesson? Kung gusto mong malaman, tapusin mo ang video na to. Ako si Engineer Giles. Tara, samahan niyo ako at sabay-sabay tayong matuto. Ang mga pinto ay isang architectural component ng isang bahay. Pero konti lang ang nakakapansin na mayroon din itong structural component. To be specific, mechanical structure. Sabi natin sa unang video na ang structure ay anything na nag-hold or nagsusupport ng something. Na yung something ay tinatawag na load. At yung structure ay kayang i-withstand ang effect ng load at kaya din niyang i-transfer ang load sa other structural element. So tanong, ano ba yung nagsusupport o nag-hold ng pinto na to para hindi bumagsak? Tama kay struktura. Ang mga pinto ay merong mga hinges or bisagra sa Tagalog. At kadalasan yung mga pinto ay may at least 3 hinges. Hindi naman lahat, pero kadalasan may 3 hinges yan. Tara, tingnan natin para malaman natin ang itsura ng hinges. Ito yung example ng hinges. Taas, tapos meron din dito sa bandang baba. Kung walang hinges kasi, yung pinto natin ay babagsak or malalaglag. Kung mapapansin nyo, yung pagitan or spacing ng mga hinges ay hindi pantay. Example, dito sa pintuan namin, yung taas na portion, magkalapit yung pagitan. Pero dito sa baba, medyo magkalayo na. So bakit hindi na lang pinantay ni Kuyang Karpentero yung pagitan ng mga hinges para mas magandang tingnan? Well, may reason behind that. Tanong, alin ba sa mga hinges na yan yung pinaka-stressed? Or alin ba yung pinakamabigat na persa yung binubuhat? Kung ang sagot mo, yung pinakataas, well, tama ka kay struktura. Kasi dahil sa persa ng gravity, hinihila yung pinto pababa. Kung kaya, yung weight from top to bottom ay sinusupport ng hinge na nasa taas. Therefore, kung mag-isa lang yung hinge, nakafocus doon yung stress. At yung mangyayari, madaling masira yung hinge at mas madaling yuyuko or babagsak yung door. Kaya kailangan natin ng additional support or additional na mga hinges. At kung mapapansin ninyo, bakit inilagay mas malapit sa pinakataas yung pangalawang bisagra? Kasi nga sabi natin, yung top portion ng pinto, yung may pinakamalaking weight or pinakamalaking persa. Kung kaya kailangan niyang tulungan yung taas na hinge para hindi masyadong nakafocus doon yung stress at saka ma-distribute yung weight ng pinto papunta sa ibang mga hinges. At kung kaya ang mga pinto ay nananatiling matatag, matibay at tumatagal. So anong lesson ang ating matututunan? Minsan kagaya rin tayo ng pinakataas na hinge. Sa buhay natin, minsan may mabibigat na pagsubok. Kung kaya kailangan natin yung tulong ng ating pamilya, kagaya ng hinge na nasa gitna, kailangan natin yung suporta nila. At yung ibang pamilya, kahit nasa malayo, makakasuporta pa rin sila sa pamamagitan ng prayers at comforting messages through text and call, gaya ng nagagawa ng pinakababang bisagra. Naniniwala kasi ako na kailangan natin magtulungan lahat para mas magaan ang buhay. Ayaw natin maging klase ng tao na nag-aantay lang ng failure ng kapwa natin. Maraming salamat mga kastruktura sa pagtapos ng video na to. At kung nagustuhan nyo, paki-like, follow and share na lang para sa susunod na video. Laging tandaan, ang buhay ay parang istruktura, matibay pag may tamang suporta.